sila ng state of national emergency dahil nasa emergency level na ang estado ng napakaraming pamilyang Pilipino. Nung tumaas yung presyo ng gasolina at diesel, ramdam na ramdam yan ng napakaraming Pilipino. Wala naman tayong dina-downplay. Ito po kasi yung totoong sitwasyon. Nagsusumika po ang pamahalaan sa utos ng Pangulo na dapat hindi magkulang ang supply ng produktong petrolyo. Lahat ginagawa. Mula kuryente hanggang pagkain, asahan na raw na magmamahal pa ang mga serbisyo at bilihin. Bukas, siguradong sasakit na naman ang bulsa ng mga motorista dahil tataas na naman ang presyo ng gasolina. Tingin ng isang senador, kailangan ng magdeklara ng state of national emergency. Hindi na raw talaga biro ang hinaharap nating mga Pilipino. Ngayong araw, bagsak ang stock market. Sadsad din ang piso. Ano na kaya ang sunod na hakbang ng gobyerno? Magandang gabi. Ako po si Pinky Webb. Ako naman si Willard Cheng. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31. At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Panibagong jumbo oil price hike ipatutupad bukas. Presyo ng kuryente tataas din. Oil Crisis Committee pinabubuo ni PBBM pero supply ng langis stable pa naman daw. Bumulusok pa halaga ng piso kontra dolyar sumadsad sa bagong record low na 60.3. Vote buying sa VP Sara impeachment case. Malacanang hinamon si Congressman Toby Chanco na maglabas ng ebidensya. Isa pang complaint, dating Senador Antonio Trillanes nagsampa ng reklamong cyber libel laban sa mga umano'y bagmen ni Saldico. Ihanda na ang payong at minifan tag-init, mag-uumpisa na ayon sa Pag-asa. At world number 1, Carlos Alcaraz, tanggal na sa Miami Open. Round of 16 match ni Alex Ayala, mamaya na. Double-digit na naman ang itataas sa presyo ng diesel kada litro bukas. Ang masaklap pati kuryente, magmamahal na rin. Narito ang agenda report ni Ches Sulit. Tataas muli ang presyo ng langis ngayong Martes, March 24, ayon kay Energy Secretary Sharon Garin. Ito na ang third round ng jumbo oil price hike sa gitna ng krisis sa Middle East. Posibleng tumaas ang gasolina ng 6 pesos and 47 centavos kada litro, diesel ng 11 pesos at 88 centavos kada litro, at 13 pesos at 66 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Mas mababa ito sa estimated fuel price hikes noong nakaraang linggo, kung saan umabot na mahigit 16 pesos kada litro ang itinaas ng gasolina, higit 23 pesos naman kada litro ng diesel, pero mas mataas ang kerosene sa dating dagdag singil na 8 pesos kada litro. Hindi lang petrolyo ang sumisirit ang presyo, maging dagdag singil sa kuryente, nagbabadya na rin. Una na kasing iniulat ng Energy Regulatory Commission na tataas din ang singil sa kuryente ngayong Abril. Sa isang interview, sinabi ni ERC Chair Francis Saturnino Juan na bukod sa nagpapatuloy na gyera sa gitnang silangan, isa pang factor ang paghina ng piso kontra dolyar. Pumalo na rin kasi sa record low na higit 60 pesos ang palitan ng Philippine peso at US dollar. Habang wala pang specific figures mula sa ERC, pagtatansya naman ng National Association of Electricity Consumers for Reforms o NASECOR na nasa 2 to 4 pesos per kilowatt hour ang dagdag singil sa kuryente. Higit na apektado rin daw ang off-grid communities o mga lugar na umaasa sa fuel-powered electric plants. Karamihan naman ng planta na gumagamit ng diesel o ng oil, ito yung sa mga isla. So sila talaga ang tatamaan yan. So ang resiliency ng mga isla ay nasa brown out. Okay, dahil masyadong mahal,
nililimitahan nila yung takbo ng planta. Ayon kay Juan, maaaring iutos ng ERC na i-offset na lamang ang singil at i-refund ito ng distribution utilities para mabawasan ang bigat sa bulsa ng mga consumer. Kung masasaktan ng consumers, mataas masyado ang spike, kailangan bigyan din siya ng ginhawa sa pamamagitan ng staggered payment. Nananawagan naman si Juan ng transparency mula sa audit ng ERC kaugnay sa implementasyon ng dagdag singil sa kuryente sa susunod na buwan. Hangad din ni Juan mula sa gobyerno magpatupad ng polisiya para hindi na umasa ang Pilipinas sa imported oil. Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel. Maaari pa tayong malugmok sa mas matinding krisis sa langis dahil sa sigalot sa Middle East. Matapos kasi ang ultimatum ni US President Donald Trump sa Iran na buksan ang Strait of Hormuz, mas matapang ang naging sagot ng Tehran. Ang detalye sa Agenda Report ni Francis Folpe. Lalong iipitin ng Iran ang Strait of Hormuz kapag inatake ang mga power plant ng Tehran. At hindi ito bubuksan hanggat hindi naaayos ang anumang pasilidad na masisira sa opensiba ng Amerika. Yan ang sagot ng Iran sa babala ni US President Donald Trump. Napupulbusin ng US ang power plants kapag hindi pa rin binuksan ang Strait of Hormuz sa loob ng 2 araw. Dito dumadaan ang 1/5 o 20% ng langis ng buong mundo. Ito na raw ang pinakamatinding krisis sa langis mula noong Arab oil embargo noong dekada 70, ayon sa ilang eksperto. So unless this kind of stops somehow miraculously in the next few days, we're going to see a very big jump in prices in every single material around the world, from energy to food. Hindi lang din daw kasi ang Strait of Hormuz ang problema. On top of that, there've been extensive damage to oil facilities in Saudi Arabia, in Qatar, in Kuwait, in the UAE, and even if the Strait of Hormuz reopens tomorrow, it will take much longer to resume normal supplies. Sa pagpasok ng gera sa ika-4 na linggo, wala sa Situation Room si Trump, kundi sa kanyang private golf club sa Florida. Higit 3,000 na ang namamatay sa sigalot na yumanig sa ekonomiya ng buong mundo. Para sa Agenda, Francis Polbe, Billionaire News Channel. Matapos punahin ng mga kritiko ang kanyang absence, sinalubong mismo ni PBBM ang daan-daang OFW na umuwi muna dahil sa krisis sa Middle East. Yan ang Agenda Report ni Ivy Reyes. Best birthday gift para sa kaka-60 anyos lang na overseas Filipino worker na si Merlin Agustin ang makauwi ng Pilipinas galing sa Kuwait. 3 taon na siyang domestic helper doon, pero nang magsimula ang giyera sa Iran 4 weeks ago, nagbitiw agad siya sa trabaho. Opo, hindi po ako makatulog po talaga dahil po pag matulog po ako, ang lakas po ng pasabog. Talaga totoo po yan. Kaya po sinabi ko sa amo ko na uwi na lang ako. Gusto raw sana niya makaipon bilang OFW sa Middle East, pero hindi na raw siya makatulog sa ingay ng palitan ng airstrikes. Sa kanyang kwarto, dinig na dinig daw ang mga bomba, kaya't wala na rin daw siyang planong bumalik pa sa Kuwait. Kasi naanuhan na ako ng phobia po. Baka po kasi po, naglilinis po ako sa labas nakita ko talaga yung usok. Ang akala ko matamaan ako, tumakbo kaagad ako sa loob ng bahay. Ang 24-year-old na si Alicia Panghilina naman, isang buwan pa lang sa Kuwait, napauwi rin dahil sa gera. Kasi po, nung nandun po ako sa Qatar, yun nga po, nung may nagaganap na pagsabog po doon, may times po na nawawalan na pong pag-asa, baka yung hindi na po kami makauwi dahil wala pong flight sa Qatar Airways. Si Alicia at Merlin ay dalawa lamang sa 343 Filipinos ni sinalubong ni Pangulong Bongbong Marcos kanina sa Villamor Air Base. Sa numerong ito, 109 ang mula sa Saudi Arabia, 99 mula sa Kuwait, 79 sa Bahrain at 56 mula Qatar. Billeted muna sa isang hotel ang mga OFW na patungo sanang Visayas at Mindanao pero wala pang nakukuhang flight. Ngayong araw naman ang hatid sa mga taga Luzon. Sa mga susunod na araw, nasa 1,200 repatriates pa raw ang inaas
inaasahan ng Department of Migrant Workers. Karamihan galing sa United Arab Emirates. Kaya ang susunod na pang-5 chartered flight ng Pilipinas magmumula sa UAE. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Magdeklara na ng State of National Emergency. Yan ang panawagan ni Senador Bama Aquino sa gitna ng epekto ng krisis sa Middle East sa mga Pilipino. Ilang inisyatibo din ang isinusulong ni Senador Risa Hontiveros para naman sa transport sector. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Nasa emergency level na ang kalagayan ng maraming pamilyang Pilipino. Yan ang giniit ni Senador Bam Aquino sa kanyang panawagan para magdeklara na ng State of National Emergency dahil sa economic disruptions na dulot ng pambihirang pagtaas ng presyo ng langis sa bansa. Dulot ito ng giyera sa Iran na nakaapekto sa transportasyon ng mga krudo mula sa Middle East. Mahalagang mag-declare na sila ng State of National Emergency dahil nasa emergency level na ang estado ng napakaraming pamilyang Pilipino. Nung tumaas yung presyo ng gasolina at diesel, ramdam na ramdam yan ng napakaraming Pilipino. So unang-una, pag may State of National Emergency, pwede silang maglagay ng price ceiling sa mga essential goods. Pangalawa, yung ayuda na nilaan namin sa 2026 budget, ilabas na at ibigay na sa transport workers at suporta sa mga MSME. Mahalaga na walang magsasarang negosyo sa panahon ng krisis na ito. Magbabantayan niya ang Senado sa oras na matanggal ang excise tax sa langis. Nabatay sa computation ni Senate Finance Committee Chair Win Gatchalian, pumatak na sa $97 per barrel ang 30-day average price ng Dubai crude hanggang kahapon. Hudyat daw ito para maggamit na ni PBBM ang emergency powers na suspindihin ang excise tax batay sa panukalang batas na pinasa ng Senado noong nakaraang linggo. Pero ayon kay Senate President Tito Soto, nasa Kamara pa ang enroll bill para sa lagda ni Speaker Bogie D bago ito isumite sa Malacanang. Umabot naman sa Senado ang sigaw ng mga nasa public transport sector, kaya nakiisa na si Senador Risa Hontiveros sa pagkalampag sa Malacanang para gamitin na ang pantawid pasadang ayuda. We badly need concrete transport solutions, way beyond the suspension of excise taxes. Magandang simula ang 5,000 pesos transport subsidy, pero kulang iyan at dapat palawakin. Yung isang unit ng modern jeepney ngayon, lugi na ng 1,000 pesos kada araw ng biyahe. Isinulong din ng Senadora ang Expanded Service Contracting Program ng pamahalaan para tuloy sa pagbiyahe ang mga public utility vehicle. Isinusulong din niya ang 52.8 billion pesos na subsidy package kung saan 12 billion pesos nito ay para sa transport sector. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante. Kasado na ang panibagong 2-day transport strike ng grupong Manibela dahil pa rin sa jumbo oil price hikes. Handa naman daw silang ipagpaliban ito pero may mga kondisyon. Narito ang agenda report ni Ched Gatchalian. Hindi na napigilang magmura ni Manibela Chairman Mar Balbuena habang nananawagan sa pamahalaan. Ang ginagawa ninyo sa mga tsuper, nakakapagmura talaga nyo. Imbes na pagaanin ninyo ang buhay ng ordinaryong tsuper, pinapahirapan ninyo. Dahil yan sa tanggap niyang ulat na hinihingan pa umano ang ilang mga tsuper ng present number kung saan sila bumoboto at ng kung ano-ano pang requirements bago bigyan ng ayuda. Isa rin sa alegasyon ni Balbuena, may mga individual daw na patay na pero nakalista pa sa mga bibigyan ng subsidy. Nagdeklara ang Manibela sa press ko nito kanina ng malawakang protesta ng transport sector sa darating na Huwebes at Biyernes. Muling mapupuno ang Welcome Rotonda, Menjola at iba't ibang transport centers sa bawat bahagi ng bansa dahil magkasama-samang Manibela at iba pang mga grupo tulad ng Piston at Laban TNVS. Sabi ni Balbuena, nasa kalahating milyon ang inaasahan nilang dadalo sa nationwide transport strike. Ang tagal-tagal ng pinag-uusapan na isuspend yung excise tax. Saan mo ba nagkakaroon ng problema? Bakit napakabagal ng pag-suspend nito? At isama na rin sana itong value-added tax. Ang pinagtutuunan nyo lagi ng pansin, yung pamimigay ng ayuda. Bakit? Dahil may korupsyon.
Kinwestiyon din ni Balbuena kung bakit sa inilabas sa 21 billion pesos na pondo ng Department of Budget and Management, nasa 2 billion lang ang mapupunta sa fuel subsidies habang nasa 18 billion ang dediretso sa infrastructure projects ng DPWH. Ang ilang driver ng UV Express at motorcycle taxis na bahagi ng Manibela, dismayado sa pamahalaan sa kulangan daw nito ng aksyon. Ang Alliance of Concerned Transport Organizations o ACTO naman may sariling transport holiday ngayong araw pero hindi sila pupunta sa strike ng Manibela. Samantala, naiintindihan naman ng ilang commuter kung bakit patuloy ang strike ng mga tsuper. Since tumataas din po kasi yung mga bilihin tsaka karapatan po nila na marinig. Hamon ng Manibela sa pamahalaan, kung nais itong hindi matuloy ang mas malawak na welga, dapat nitong alisin ng excise tax at VAT sa langis at dapat na ring taasan ang pasahe para sa ikabubuhay ng mga tsuper. Kung hindi, magkita-kita na lang daw sa mas marami pang pagkilos. Para sa agenda, Ched Gatchalian, Billionario News Channel. Lalo pang humina ang piso kontra dolyar. Sumadsad ito sa bagong all-time low na 60.30, mas mababa kumpara sa naitalang 60.10 noong Huwebes. Ayon kay RCBC Chief Economist Michael Ricafort, nangyari ito bago ang 48-hour deadline ni US President Donald Trump sa Iran para buksan ang Strait of Hormuz. Para naman kay Cristina Ulang, research head ng First Metro Investment Corporation, apektado ang piso ng global sell-off sa stocks at bonds, kasunod ng banta ng pangmatagalang tensyon sa gitnang silangan. Inaasahan naman ni Jonathan Ravelas, Senior Advisor ng Reyes Tacandong & Company, na maglalaro sa 60 hanggang 60.50 ang palitan ng piso. Sa business brief, sinabi ng isa pang ekonomista na hindi pa niya nakikitang aabot sa 62 hanggang 65 ang halaga ng piso. I don't see any indications yet that it will reach that level. Probably the BSP has already mentioned in its statement might at some point intervene to smoothen out fluctuations, especially if it reaches the extent that inflation is already going to be affected. Bukod sa piso, bumagsak din ang stock market ng halos 2%. Nagsara ang merkado sa 5,800 level. Ito na ang pinakamababang level since December 4, 2025. Sa ibang balita, may panibagong reklamo si dating Senador Antonio Trillanes laban sa mga nagpakilalang ex-Marines. Pero hindi lang sila ang hahabulin ni Trillanes. Ang detalye sa agenda report ni John Manalo. Muling nagsampa ng reklamo si dating Senator Antonio Trillanes laban sa mga di umano'y 18 ex-Marines at bagman ni resigned Congressman Zaldico. Cyber libel ang inihain niya sa DOJ at damay rin sa kaso ang ilang media host. Inakusahan kasi nila si Trillanes na tumatanggap ng mali-maletang pera para ibigay sa International Criminal Court o ICC na naging laman ng dalawang magkaibang panayam sa media at isang press conference sa Pasig ngayong buwan. Lahat ng minensyon nila about me doon sa kanilang affidavit, doon sa kanilang press con, doon sa kanilang mga subsequent interviews, bawat isang occasion na lumabas sila at nagsalita at nagbigay ng kasinungalingan, lahat ito ay kakasuhan ko. Giit ni Trillanes, pawang kasinungalingan ang mga ibinibintang sa kanya. Doon sa akin talagang it's a lie, di ba? And they know that. Ngayon ito ang importante, within the next few weeks mabubuo na yung picture. Kasi may mga dati silang kasamahan na naalokan ng pera para lumabas. So within the next few weeks, mabubuo na yung kwento na ito. At meron na sa kanilang iba na na bumibigay na at malapit na magsabi ng totoo. Ayaw munang pangalanan ng dating senador ang 5 pang inalok din umano ng pera para lumantad at magsalita. I will not preempt their moves. Pero dito sa mismo sa 18 na to, may mga umamin na talagang wala silang alam.
Okay? Ito na ang pangalawang reklamong inihain ni Trillanes laban sa umano'y 18 ex-Marines matapos ang nauna ng reklamong perjury. Sinubukang kunin ng Billionaire News Channel ang panig ng kampo ng mga respondent pero wala pa silang tugon sa ngayon. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel. Matapos ang ulat ng Billionario News Channel sa mga reklamong polusyon at toxic waste umano ng Holcim Cement sa La Union, agad na nagkasa ng investigasyon ng DENR. Yan ang exclusive agenda report ni Dobby de Guzman. Ubo, hika, namamagang mata at sakit sa balat ang idinadaig ng mga residenteng nakatira malapit sa planta ng Holcim Cement sa Bacnotan, La Union. Amoy, parang hindi may hindi maatim ng ating sikmura, ganun. Saka minsan, po kami, rashes, ganun. Minsan ubo, minsan yun, mga sakit na dumarating sa amin. Nababahala rin ang mga residente sa umano'y pagbaon ng Holcim Cement ng mga toxic waste sa bulubunduking bahagi ng Barangay Ubog at Paagan Bacnotan, La Union. Ayon sa grupong Save the Beauty of La Union, malaki ang banta nito sa kalusugan ng mga residente. Nagsumiti na ng petisyon ng grupo para hilingin sa DENR na magsagawa ng investigasyon. Gusto nating pasagutin sila kung ito ba ay may authorized ba ito sa under the terms of the environmental clearance certificate nila at kung paano ito nila pananagutin ang ang Holcim kasi ang dami nang nagkakasakit doon ngayon. Ayon sa DENR Region 1, nagsasagawa na sila ng 24-hour air quality monitoring sa Barangay Quirino. Dito nakatayo ang planta ng Holcim Cement. Una rito, nagpulong na ang Toxic Chemicals sa Hazardous Waste Management Section, Environmental Monitoring and Enforcement Division, Legal Unit at Environmental Impact Assessment Unit ng Environmental Management Bureau. Nakipag-ugnayan din ang ahensya sa LGU ng Bacnotan. Sa press statement na nilabas ng DENR, nakasaad na sa naganap na pagpupulong, sinabi raw ng Holcim na base sa Environmental Compliance Certificate na nilabas noong 2010, otorisado silang mag-construct at mag-operate ng on-site asbestos disposal facility gamit ang encapsulation method. Nitong March 19, isang multi-agency site inspection ang isinagawa. Dito na kumpirma na may nakabong asbestos dust sa 800 square meter concrete pave area. Nakitaan din daw ito ng bitak. Kaya inirekomenda ang paglalagay ng bakod at warning signages para matiyak ang kaligtasan ng publiko. Base sa pag-aaral, ang exposure sa asbestos ay maring mauwi sa cancer at mayroong matinding epekto sa baga. Dagdag dito, bumalangkas ang DENR ng mahakbang para matiyak ang transparency, accountability at environmental safety. Kinabibilangan nito ng regular na monitoring. Hiniling din sa Holcim na magsagawa ng regular na maintenance work alinsunod sa itinatadhana ng Republic Act 6969 o ang Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Waste Control Act of 1990. Base naman sa press statement ng Holcim Philippines, suportado nila ang anumang investigasyon. Nanindigan din ng kumpanya na sumusunod sila sa mga panuntunan ng DENR at LGU ng Bacnotan. Para sa agenda, Dobby de Guzman, Billionario News Channel, La Union. Naghain ng resolusyon si Senador Risa Hontiveros para imbestigahan ang online games tulad ng Roblox, Minecraft at Fortnite dahil sa kakulangan ng age verification. Ayon kay Hontiveros, nagiging daan ito sa online sexual abuse, grooming at exploitation ng mga menor de edad. Nanawagan ang senadora ng mas mahigpit na batas at mandatory age verification para sa proteksyon ng mga batang gamer. Palace Press Officer Claire Castro naghain ng 500 million peso counterclaim laban kay Congressman Leandro Leviste. At New York Police naglabas pa ng video sang pag-aresto kay Justin Timberlake. Susunod yan sa agenda.
Check muna tayo ngayong Lunes sa EDSA Guadalupe. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Hindi raw pwedeng ipaubaya ni VP Sara sa kanyang mga abogado ang pagsagot sa impeachment complaint sa Kamara. Ayon sa House Justice Committee, ang bise mismo ang dapat sumagot sa mga reklamo. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Uusad na sa hearing proper ng House Justice Committee ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Matapos may deklarang sufficient in grounds ang dalawang reklamo. Noong Huwebes, naipadala na sa pangalawang Pangulo ang imbitasyon para sa pagdinig sa Miyerkules, March 25, at umaasa ang komite na dadalo ang bise. Paliwanag ni House Justice Committee Chair Jervil Luistro, base sa rules, walang kapangyarihan ang kanyang mga abogado na magpresenta ng mga ebidensya dahil tanging ang respondent lang daw ang pinapayagan. Sa preliminary investigation in ordinary criminal cases, we do not encourage the participation of the... If ever they are allowed, it should be limited to assisting their clients. Tanong ko nga, paano ba natin gagawin yung assistance if the client is not present? Sa mensahe sa Billionaire News Channel ni Atty. Michael Poa, isa sa mga abogado ng VP sa impeachment proceedings, sinabi niyang hindi pa nila napag-uusapan kung dadalo siya sa hearing. Inaasang tatalakayin rin sa Miyerkules ang tila conflict of interest ni Poa at isa pang abogado ng bise na si Atty. Reynold Bunsayak. Pareho kasing nagsilbi bilang spokesperson ni VP Sara ang dalawang abogado sa DepEd at sa OVP na kapwa saklaw ng reklamo laban kay Duterte. Kasunod ng hearing proper, boboto na ang mga miyembro ng Justice Committee kung may probable cause ba ang mga reklamo bago ito ipasa sa plenaryo. Tiwala raw si Luistro na hindi magbabago ang boto ng mga pabor sa impeachment sa komite. It's hard to conceive naman na bumoto ka in favor of the impeachment complaint sa Justice Committee, pagdating sa plenary, bigla ka nag-no. That's hard to conceive. Kung titingnan na naging botohan ng sufficiency in substance ng mga reklamo, nakakuha ito ng 54 na botong pabor at isa lang ang hindi. Samantala, 106 votes ang kinakailangan para tuluyang ma-impeach si Vice President Sara Duterte dito sa Kamara. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante. Hindi dapat maging dahilan ang oil crisis para ipagpaliban ang impeachment proceedings laban kay VP Sara. Ayon kay former presidential advisor Gabriel Claudio, dapat magpatuloy ang pananagutan sa gobyerno sa kabila ng krisis sa Middle East. Sa The Spokes ng Billionaire News Channel, sinabi ni Claudio na may mga isyung dapat sagutin ng pangalawang Pangulo, lalo't nakataya ang kanyang 2028 presidential bid. Whatever happens in the Middle East, whether magtagal ito o hindi, whether matapos yung gera ngayon o hindi, the issues being raised in the impeachment will always be there. And they have to be addressed, they have to be concluded. Lalong-lalo na, dahil na pag-uusapan yung 2028, they will definitely have a bearing on what's going to happen in 2028. Mahalaga rin niya na magpasya na si Duterte kung lalahok sa mga hearing na magsisimula sa March 25. Importante talaga na magdesisyon na mabuti si VP Duterte whether makakatulong hindi lang sa kanya, pero sa proseso at saka sa bansa na mag-participate siya dun sa proseso. Pag hindi sumipot si VP Duterte dyan, obviously mas mapapabilis ang ano. Parang she has waived her right to refute or to answer the allegations against her. At makakausap natin ngayon, House Justice Committee Chairperson Jervil Luistro. Magandang gabi po sa inyo, Congresswoman. Evening, Corina, and thank you for having me in your program. Opo, so yung aasahan po nating impeachment hearing sa Miyerkules, paano po yun kung hindi sumipot si VP Sara? Dahil ang sabi nga po, kailangan naroon po siya. Hindi po pwedeng tulad sa ICC. ICC ba? ICI? Yung wala po doon yung Pangulo noong siya ay dinidinig ang kanyang kaso. Pag hindi po siya sumipot, paano? Well, Miss Corina, yung presence niya during the hearing proper is part of her right to due process, no? That being her right,
it only means na prerogative niya whether to come or not to come. But of course, from the perspective ng sambayanang Pilipino, matagal na nating hinihintay ang kasagutan ng Vice Presidente sa mga alegasyong ito. So for us in the committee, we will truly appreciate if she will come and actively participate in the hearing proper. So she has a choice pala. That is correct, Karina. She has a choice. Okay, so opinion lamang yung hindi pwede siyang hindi magpakita. May mga nagsasabi pong tactical lang daw ng bise, yung pag-anunsyo po niya ng pagtakbo bigla, no? At napakaaga sa 2028, para salagin o pahinain itong impeachment kasi marami daw pong mga matatakot dyan po sa mababang kapulungan. Well, that is a possibility, no? Yung epekto ng kanyang pronouncement of her intention to run in 2028 with respect to the decision of the justice members and even of the House members on this impeachment. But time and again, I wish to remind my colleagues, this is our constitutional duty, so we have to hear it in line with our fidelity to the sovereign Filipino people, not to the President, not to the Vice President, but to the sovereign Filipino people. May mga alegasyon din po, matagal na po rin namin naririnig ito. Lumulutang na may vote buying daw sa impeachment proceedings. Kung hindi man pera, ay kasunduang walang gantihan. At papatawarin na daw lahat ng mga bumoto noong siya'y in-impeach nung unang beses. Basta't wag lang daw bumoto ngayon, all is forgiven, at hindi po sila gagantihan kapag naupo po ang bise bilang presidente. I actually, with respect to the influence coming from the leadership, I vehemently deny having experienced any influence coming from the leadership, no, Karina? With respect naman to the influence coming from the camp of VP Duterte, wala rin naman akong naririnig, at least personally, no? So for me, as Justice Chair, isa lang ang focus ko, to be able to come up with an orderly and organized proceeding in a way that the Filipino people will understand. After all, this impeachment process is an extraordinary power that is given to the Filipino people. So maikli na lamang po, 1, 2, 3, ano po ang aming maaasahan na magaganap sa Miyerkules? Okay, so this hearing proper is intended really for the presentation of evidence of both the complainant and the respondent. Pero Corina, merong mga pending matters before us that we will be acting on. One is the request of Congressman Chel Jokno for subpoena of documents from AMLA, the COA, NBI, Ombudsman, no? Second is the petition of Kong Chel Jokno for protective custody of Ramil Madriaga. And of course, the other one is the concern on the conflict of interest in view of the entry of appearance of Attorney Powa and Attorney Monsayak. At least these three will be addressed on Wednesday before we start the presentation of the evidence. Okay, so sa unang araw, parang preliminaries. So definitely, I guess, in the first day, baka hindi po sumipot si VP Sara. What happens then? Tuloy-tuloy pa rin because it's her right to appear or not appear. That is correct, Corina. Yung pagdating niya sa hearing proper, choice niya yon, prerogative na yon, karapatan niya yon. But then again, of course, kamukha ng sinabi ko kanina, matagal nang pending itong mga aligasyon ng confidential fund, threat, and unexplained wealth. It's about time masagot na ito at marinig ng sambayan ng Pilipino. Sorry po, sa total amount, last question, total amount, magkano po ang pinag-uusapan nating kailangan panagutan ng Office of the Vice President? With respect to the confidential fund, it is 73 million for the OVP and 500 million for DepEd, no? This is with respect to the allegation of misuse of confidential fund. About the unexplained wealth, that is yet to be seen after we have issued the subpoena of documents of AMLA. Malinaw po. Maraming salamat sa inyong oras, House Justice Committee Chairperson, Jervy Luistro. Thank you, Ms. Karina.
maglapag ng resibo. Yan ang hamon ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro kay Congressman Toby Tiangco matapos ang aligasyong binibili umano ang pirma sa impeachment ni VP Sara. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. Sino nagsabi niyan? Isa po nagsabi, si Congressman Toby Tiangco. Yes. Itong si Congressman Toby Tiangco, ang daming sinasabi, pero wala tayong nakikitang anumang ebidensya. Ang dating campaign manager ng administration-backed Alyansa para sa Bagong Pilipinas na si Navotas City Representative Toby Tiangco isinama na ng Malacanang sa umano'y nagpapakalat ng fake news laban sa administrasyon. Sinabi kasi ni Tiangco na tila may vote buying na nangyayari sa gitna ng impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte at para sa palasyo, tila may inililigtas na personalidad si Congressman Toby. Inulit ni Castro ang sinabi niya sa kanyang personal vlog na hanggat walang nailalatag na pruweba si Tiangco na kayang gawing corruption-free ni VP Sara ang Pilipinas kapag siya ay naging presidente, nanilin lang damang ito. At sinasabi lamang niya, millions compared to billions. Ibig bang sabihin kapag mas maliit ang halagang di umanong ninakaw ay wag nang pansinin. Ganun po ba ang nais ni Congressman Toby Tiangco? Hindi po yan nararapat. Maliit malaki ang anumang ninakaw o di umanong ninakaw dapat panagutan. Noong nakaraang taon pa raw may lumalabas na issues laban sa bise pero tikom daw ang bibig ni Tiangco. Inilalagay pa raw sa pedestal si VP Sara at inililihis umano ng kongresista ang kanyang mata sa dapat niyang nakita noon pa. Matatanda ang sinagot ni Tiangco si Castro sa isang mensahe sa Billionaire News Channel at tinanong kung bakit fixated umano si Castro sa pangalawang Pangulo at tila kaaway ang tingin sa sino mang hindi kapareho niya ng opinyon. Kaya raw ipinasa ni Tiangco ang isang bill para i-expedite ang impeachment process ni VP Sara ay para matugunan na ng Kongreso ang pangunahing problema ngayon sa langis. Samantala, kung langis ang pag-uusapan, worried daw ang Malacanang sa umano'y fake news ni Tiangco, kaya pinaliwanagan ito ni Castro. Ayon sa Palace Press Officer, mismo ang Department of Energy ang nagsabing magkakaroon lang ng supply crisis kapag mas mababa na sa required supply of 15 days at a minimum ang mayroon tayo at ayaw nang mag-deliver na mga supplier. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. 500 million pesos na counterclaim ang ibinato ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro laban kay Batangas Representative Leandro Leviste. Ito'y kaugnay ng libel case na anyay gumamit ng twisted facts laban sa kanya. Sa social media post, sinabi ni Leviste na bagamat handa siyang tumulong sa paggamot ni Castro ay hindi siya obligadong magbayad para sa sleepless nights at anxiety nito. Pero ayon kay Castro, karapatan niyang humingi nito. Matatanda ang nagsampa ng reklamo si Leviste dahil sa umano'y pagkalat ni Castro ng fake news sa kanyang vlog tungkol sa kanyang solar empire. Leviste claims you're demanding him to pay for the, quote, sleepless nights and anxiety you're having over his libel case against you. Any comment po? Plus, for ruining my integrity. I believe that because of twisting some facts in the complaint, and it ruined my integrity as Palace Press Officer, I believe that I deserve such, and I am entitled to such damages. Handa naman daw bayaran ni Congressman Leviste ang hinihinging danyos ni Yusek Castro. Yan daw ay kung makakapagpakita ng medical certificate ang palace official. Pero nanindigan ng kongresista, wala siyang obligasyon. Dagdag ni Leviste, karapatan ng taong bayan malaman ang kalagayan ng mga opisyal ng gobyerno, lalo na 2.46 billion ang budget ng Presidential Communications Office ni Castro. Isa pa, hindi pa rin daw kasi nakakalusot sa Commission on Appointments si PCO Secretary Dave Gomez. Walang putol ang pagpapatrol ng Armed Forces sa West Philippine Sea kahit abot langit ang halaga ng krudo. Git ng Philippine Navy, walang presyo ang pagtatanggol sa soberanya ng bansa. Narito ang agenda report ni Attorney Karen Jimeno.
Dahil sa pinaigting na seguridad ng AFP, kaya nahuli ang 3 Pilipino na spies o nagpapasa umano ng mga sensitibong military information sa China. Sa At the Forefront ng Billionaire News Channel, giit ni Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na kailangan nang i-update ang anti-espionage laws ng bansa. With Navy headquarters, with DND, and the third one had links to the Philippine Coast Guard. May mga kaibigan siya doon. And because of that, nalalaman niya mga usapan, nakapasok siya sa group chat, eventually sa emails, official emails. So this is also giving us reason to enhance the way we're doing things right now. Aminado rin si Trinidad na posibleng lumala ang pambubuli ng China sa West Philippine Sea habang abala ang Amerika sa gyera sa Iran. All warfare is based on deception. So if you analyze the warfighting thought, it will not be difficult to say that this will be for them an opportunity, a window of opportunity to come in, to increase their coercive and aggressive actions, to have more consistent presence in Bajo de Masinloc, Sabina Shoal, and the other features. Pero paglilinaw ni Trinidad, patuloy ang kanilang pagbabantay sa West Philippine Sea kahit may krisis sa langis ang Pilipinas dahil kailangan anyang ipagtanggol ang soberanya ng bansa. Para sa Agenda, Attorney Karen Jimeno, Billionaire News Channel. Isa na namang Chinese bullying ang naidokumento ng Philippine Coast Guard. Ayon sa ulat, nagsasagawa ng maritime patrol ang BRP Miguel Malvar sa loob ng ating exclusive economic zone sa may Sabina Shoal nitong March 7 nang lapitan ng isang Chinese Navy vessel. Itinutok umano ang fire control radar nito sa ating Navy ship. Pero inalis din matapos mag-issue ng radio challenge ang barko ng Pilipinas. Ginagamit ang fire control radar na pang-target kapag magsasagawa ng missile attack. Nasa Justice Department na ang mga nakalap na ebidensya ng ICI kaugnay sa flood control scandal. Pag-aaralan daw ito ng ahensya kung hahantong sa pagsasampa ng kaso. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Isinumite na ng Independent Commission for Infrastructure sa Department of Justice o DOJ ang mga dokumento at record kaugnay ng investigasyon sa umano'y anomalya sa mga flood control project. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, rerepasuin at pag-aaralan ng mga ito para matukoy kung may sapat na basehan para magsampa ng kaso. Siyempre, we know that the DOJ cannot formally file a complaint on its own, no? So what will happen is if after assessment of the documents, after carefully studying, evaluating them, makita na there's enough to go with for referral eventually, i-refer namin to sa proper law enforcement agency to do its own investigation and then afterwards file it with the appropriate forum or institution. So that's either with us or with the Ombudsman. Nakatakda ng magtapos ang operasyon ng ICI ngayong March 31. Kaya nauna na rin itong isumite sa Office of the Ombudsman ang nasa 200 malalaking kahon na naglalaman din ng mga dokumento at ebidensya kaugnay sa flood control scandal. Hindi pa anya makukumpirma ng DOJ kung magkaparehong dokumento lang ba ang isinumite ng ICI sa dalawang ahensya. Gayunpaman, siniguro ni Martinez na hindi magdodoble ang isinasagawang pag-aaral ng DOJ at Ombudsman. Ideally, diba, no, ordinarily, it's the same set of facts because isa lang naman ang nag-imbestiga niyan, which is the ICI. Diba? So hindi magdi-differ yung findings that they provided the Ombudsman to that with the DOJ. Again, magbabago lang dito down the line is which agency has jurisdiction over the cases or complaints to be filed later on. Nagkaroon ng pagpupulong ang mga opisyal ng ICI sa DOJ ngayong umaga kung saan kabilang si ICI Chairman Justice Andres Reyes sa mga dumalo. Ayon kay Martinez, isang komprehensibong ulat din ang binigay ni Reyes sa DOJ, kabilang ang siyam na referral ng ICI sa Ombudsman kung saan 65 individual ang pinakakasuhan.
Kabilang narito ang mga dating mambabatas at mga opisyal ng DPWH na sangkot sa flood control scandal. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel. Tuloy-tuloy ang inspeksyon ni Public Works Secretary Vince Dizon sa mga infrastructure project ng gobyerno sa Pangasinan. 3 atrasado at di kumpletong proyekto ang sumalubong sa kanya. Narito ang agenda report ni Ian Maghanoy. Buwis buhay ang pagtawid sa marupok na tulay na ito sa Agno, Pangasinan. Gawa lang kasi ito sa pinagtagpi-tagpi at hinabing mga pinutol na kawayan. At napakahirap po ang pagtawid. Lakas loob lang po, sir. Ang DIY na tulay na yan, tinawid na rin ni Public Works Chief Vince Dizon ngayong Lunes bilang parte ng pag-inspeksyon ng DPWH sa 3 infrastruktura ng Pangasinan na hanggang sa ngayon ay kung hindi natenga ang construction ay nangangailangan naman ng immediate repairs. Ayon sa kalihim, July 2025 pa tinitiis ng mga residente ang araw-araw na pagtawid sa delikadong tulay. Nasira raw kasi ng nagdaang bagyong Emong at bagyong Dante noong July 2025 ang hanging bridge ng Mabini River. Nakakatakot eh. Very similar yung dinaanan natin sa Mindoro, ganun din. Kasi hindi siya stable. Siyempre, kawayan lang yan. Gumagalaw, hindi stable. Kailangan may distansya. Kawawa naman yung mga kababayan natin. Yung motor nga, pinapadaan daw nila dyan. Nakakatakot magpadaan ng motor dyan. Problema rin ang natenggang 23 million peso worth na Aplaya floodgates sa Lingayen na hindi gaano napakinabangan. Kulang daw kasi ang gates na nailagay sa proyekto, dahilan para magpatuloy ang pagbaha sa lugar kung malakas ang buhos ng ulan. Pero it's only 1 out of 7 na kailangang floodgates na itayo dun sa area ng coastal highway. No, kasi ang problema dyan, hindi naman dapat binabaha yung mga barangay doon eh. Ang problema, yung tubig, walang pinupuntahan. No, at pag nag-high tide, lahat ng tubig dagat pumapasok sa mga barangay, sa mga coastal barangay. Panghuling sinuyod ng kalihim ay ang 88% pa rin na completion rate ng Lingayen Bypass Road since 2018. Pero gate ni Dizon, sa oras na ito ay matapos, kaya nitong paikliin ang biyahe nang hindi bababa sa 18,000 mga motorista sa dating 22 minutes na mangyayari na lamang sa loob ng 7 minutes. Sa ngayon, plano ng DPWH na patayuan ng bagong konkretong tulay ang ilog na target matapos bago mag-2028. Para sa Agenda, Ian Maghanoy, Billionaire News Channel. Sinupalpal ni COMELEC Chair George Garcia ang analogy ni dating Congressman Mike Defensor sa kontrobersyal na 70 million peso campaign donations ni Senador Rodante Marcoleta. Giit ni Garcia, walang double standard sa kaso. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban. Mali ang logic na ipresenta ni former Congressman Mike Defensor kaugnay ng naging hatol ng Commission on Elections sa umano'y discrepancies sa Statement of Contributions and Expenditures ni Senator Rodante Marcoleta. Ayon yan kay COMELEC Chairman George Garcia. Matatandaan kasi na inihambing ni Defensor ang hatol ng COMELEC sa akyat bahay. Ani ng dating kongresista, double standard ang naging hatol ng COMELEC Anbank. Question niya kung bakit ligtas ang ani ay akyat bahay, pero pinakakasuhan ang ani ay tumulong lamang dito. Ani Garcia, mali ang paghahambing na ito sa aspetong legal dahil conspiracy daw kung maituturing ang pagtulong sa isang akyat bahay. Kapag po kasi akyat bahay, ang tawag po dyan, conspiracy. Sa conspiracy, the act of one is the act of all. Kahit lookout ka lang, pero kasama ka sa pagpaplano, kasama ka sa kabuuan ng kaso. Dito po kasi sa election cases, wala pong conspiracy na tinatawag. Your act is your act alone. Nilinaw rin ni Garcia na wala pang opisyal na kaso ang 3 donors ni Marcoleta. Kasunod ng kabi-kabilang reaksyon na natanggap ng poll body. Sa isang pahayag kahapon, sinabi ng veteran election lawyer na si Attorney Romulo Macalintal na kung ano ang naging pagtingin ng poll body kay Marcoleta, ganoon din dapat ang pagtingin sa donors nito.
Ibig sabihin, kung base raw sa desisyon ng COMELEC na hindi pa kandidato si Marcoleta sa panahong binigyan siya ng contribution, dapat ding tingnan ang ibinigay na mahigit 70 million pesos bilang private gift. Ani Garcia, ang dinesisyonan ng Anbank ay ang rekomendasyon ng kanilang Political Finance and Affairs Department na i-terminate ang investigasyon sa senador at sampahan ng kaso ang donors. Paliwanag niya, parte raw ito ng judicial process. Di ba po pasasagutin pa naman yung mismong mga contributors? Hindi pa naman po sila nakakasagot talaga officially sa PFAD eh. Kasi ang pinasagot po talaga doon ay yung mismong kandidato, yung nag-file. And di po ba pagkakataon din po, pag nasa piskalya ka na, mayroong tinatawag na preliminary investigation. Nanindigan si Garcia na tali ang kamay ng COMELEC sa pagpapatupad ng lumang election laws na Kongreso raw ang dapat na magrebisa. Naniniwala rin daw siya na oportunidad ito para may humamon ng kanilang desisyon sa Korte Suprema na siyang magbibigay naman daw ng mas malinaw na legal guidance sa COMELEC sa hinaharap. Para sa Agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Magpupulong ang ilang matataas na opisyal ng Pilipinas at Japan para sa 70th anniversary ng diplomatic ties ng dalawang bansa. Ayon sa Bilyonaryo website, kabilang sa invited speakers, sina Finance Secretary Frederick Go at GT Capital Holdings Vice Chairman Alfred T. Kabilang sa mga tatalakayin ang ekonomiya at seguridad at isang free and open Indo-Pacific. New York police released more videos ng 2024 arrest ni Justin Timberlake for driving while intoxicated. One of the clips shows the rattled singer being booked sa Sag Harbor Police Station. At one point, he tried to lighten the mood by jokingly asking officers why his racial designation was white. He appreciated the police daw for doing their job, but Timberlake also complained na he was being treated like a criminal. Kita ring nagulat at disappointed siya nang malamang he will spend the night in jail. He told officers, "You guys are wild." Sa huli, Timberlake reached a plea deal where he agreed to plead guilty to a lesser charge of driving while impaired. Catherine Harding is not buying Chappell Roan's apology. Kaugnay ito sa umano'y pagsita ng security guard ni Chappell sa daughter ni Catherine na si Ada Law. Kat's husband, soccer star Jorginho Frello, earlier said Ada was left shaken when the guard allegedly scolded her for walking past Chappell. Sa isang hotel sa Brazil, Chappell says the man was not her personal security and that she didn't go up to him to the child. I do not hate people who are fans of my music. I do not hate children. Like, that is crazy. I'm sorry to the mother and child that someone was assuming something, that you would do something, and that if you felt uncomfortable, that makes me really sad. You did not deserve that. But Kat said she is 100% sure that the man was not a security guard of the hotel. I don't know if it was her personal security guard, but he was with her. So that is all I know. Did she send him to do it? Again, I don't know. Look, I would like to hope not, but at the same time, I think that you have a responsibility when you are a celebrity to make sure, I guess, that the people that work for you and that act on your behalf are acting on your behalf. So would he do that if he didn't have her authority to do so? I don't know. Si Ada ay anak ni Kat sa kanyang ex na si Jude Law. Oil Crisis Committee pinabubuo ni PBBM at seguridad para sa Holy Week pinaiigting ng PNP. Susunod yan sa agenda.
Bukas ulit tayo sa EDSA Mega Mall. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Sa kabila ng jumbo price hikes, nanindigan ng Malacanang na walang oil crisis sa Pilipinas dahil sapat pa naman daw ang supply. All hands on deck din daw ang mga ahensya para tugunan ang epekto ng krisis sa Middle East. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Walang oil crisis kung ang pag-uusapan ay kung sapat ba ang supply ng Pilipinas. Pero inamin ng Malacanang na may disruption sa presyo ng petrolyo. Sagot ng palasyo sa mga kritikong nagsasabing tila minamaliit ng administrasyon ang pagsirit ng gas prices. Wala naman tayong dina-downplay. Ito po kasi yung totoong sitwasyon. Nagsusumika po ang pamahalaan sa utos ng Pangulo na dapat hindi magkulang ang supply ng produktong petrolyo. Lahat ginagawa. Una, hindi lang daw one-time ang bigay ng fuel subsidy ayon sa DSWD dahil in tranches ang distribution nito. Pangalawa, ang suspension ng taas presyo ng pamasahe na matatanda ang binawi ni PBBM isang araw matapos aprobahan ng LTFRB at Transportation Department mananatili sa ngayon. Pero sakaling kailanganin na ay maaari rin naman daw ipatupad. Pangatlo, nakikipag-ugnayan na raw ang gobyerno sa India para sa karagdagang oil supply at maging sa Thailand, Brunei, South Korea, Japan at China para sa iba pang supply arrangement. At bagaman wala umanong krisis sa petrolyo, Okay, bago pa po may nagsuggest na gumawa ng crisis committee, nag-utos na po ang Pangulo na maggawa officially ng crisis committee. So hintayin na lamang po natin ang dokumento if ina-finalize na po. nang matanong naman kung exempted ba ang Pangulo sa anti-Apple provision ng General Appropriations Act o ang pagbabawal sa paggamit ng government aids sa pamumulitika. That is the event of the President. So he should at least show to the people that the government is running, the government is properly managed for the country and for the people. So dapat makita siya. Dapat nakikita ang Pangulo dahil ang pagpapakita ng Pangulo ay pagpapakita ng tiwala sa mga kababayan natin na kung anumang krisis meron tayo ay maaari natin itong malampasan. Naninindigan ng Malacanang na hindi out of touch ang Pangulo at administrasyon, kaya walang dahilan para hindi ipatupad ng Presidente ang pagbawas ng excise tax sa langis. Ito'y sa kabila ng pahayag ni PBBM nitong nakaraang linggo na hindi pa niya masabi kung kailan niya pwede gamitin ang kanyang emergency powers dahil nakadepende raw ito sa price trends. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Sa kabila ng dagok ng krisis sa Middle East sa investment flows ng bansa, tiniyak ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA na hindi ito balakid para patuloy na ialok ang Pilipinas bilang pangunahing gateway sa Asia Pacific. Yan ang agenda report ni Che Sulit. Aminado sa Philippine Economic Zone Authority Director General Tereso Panga na malaki ang dagok sa ekonomiya ng nagpapatuloy na giyera sa Middle East. Malaking hamon daw ito sa investment flows at business confidence para sa bansa. Kasunod kasi ng jumbo oil price hikes, apektado ang logistics at supply chain costs, lalo na para sa mga export-oriented industries. Sa taong ito, 300 billion pesos ang investment target ng PEZA. Pero mula sa datos ng unang 2 buwan ng 2026, nakakalap ito ng 35.366 billion worth of investment pledges. Mas mababa kumpara sa 52.933 billion pesos noong January to February 2025. Pero nananatili pa ring optimistic ang PEZA chief. Kumpiyansa si Panga na hindi agad magpo-pull out ang investors sa gitna ng headwinds dulot ng global tensions. Yung investor attitude na while some of them may be wait and see, there is that type of investor that also looking at yung upturn, yung so-called upturn na once it normalizes, they're ahead of the pack and they're ready to launch already their project in the Philippines. Binigyang diin ni Panga na posible pa ring manghikayat ng investor sa bansa kung palalakasin ito bilang regional hub sa Asia Pacific. We can be the gateway to Asia Pacific. So where much of the vibrancy in the economic growth and economic activities are happening, and so we feel that despite this war ongoing, some may opt to locate and be closer to the market by physically locating in the Philippine economic zones.
Inanunsyo naman ni Global Tax Policy expert Mon Abrea ang opisyal na paglulunsad ng 2026 investment mission, The Philippines Rises, The World Invests. Sa isang partnership kasama ang PEZA, sinabi ni Abrea na layon nitong palakasin ang local at global investments ng bansa. Why invest in the Philippines? Because it's for us Filipinos and for the next generation of Filipinos and for a better Philippines. Tayo po lahat ang makikinabang dito. Dagdag ni Abrea, dapat palakasin ng pamahalaan ang targeted at direct subsidies para sa mga sektor na higit na apektado ng pagtaas ng presyo ng langis. Ayon sa eksperto, short-term lang ang benefits ng pagsuspindi sa excise tax. Hindi na raw sustainable para sa kita ng bansa kung tuluyan nang ihihinto ang pagpataw ng buwis sa imported oil products. Ang mangyayari lang, mapipilitan ang pamahalaan na mangutang para matustusan ang kakulangan sa pondo. Ang ending, sa consumer lang din daw mabibigay ang pasanin. Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel. Halos 60,000 pulis at force multiplier ang ipapakalat sa buong bansa sa Holy Week. Ito ay para siguruhing ligtas ang mga magbabakasyon at magbibisita iglesia. Babantayan din ang mga kilalang tourist destination. The Philippine National Police is fully prepared to ensure the safety, security, and orderliness of the public under our nationwide program Ligtas Semana Santa 2026. Ayon sa PNP, itataas sa heightened alert status ang lahat ng units at opisina nito simula March 29 hanggang April 6. Pero wala naman daw itong namomonitor na banta sa seguridad sa ngayon. Fil-Am artist Dominic Fike tops the Spotify Global chart with his song Baby Doll. 2018 pa nang nirelease ang track as part of Fike's debut EP, Don't Forget About Me demos, but last March 5 lang nag-premiere ang music video, which has now gained more than 1.5 million views. Fike is best known for starring sa HBO series na Euphoria. Nakasama rin siya ni K-pop superstar Jennie sa kantang Love Hangover. Ryan Gosling's latest film soars to the top of the North American box office. Nag-debut ang Project Hail Mary with $80.5 million. Ito na so far ang biggest opening weekend of the year, topping the $63 million made by Scream 7 last month. Project Hail Mary marks Amazon MGM's first big hit since the retail giant acquired the storied studio in 2021. After 2 weeks on top, nasa second place naman sa box office ang animated film na Hoppers with $18 million. A pub in Toronto transforms into a scene straight from Peaky Blinders: The Immortal Man. Part ito ng promotional push for the newly released Netflix film The Man of Kent. Pub turned into the iconic watering hole, The Garrison, where patrons could sip themed cocktails and snap photos. Fans embraced every detail from specialty drinks like the Shelby 75 to memorabilia lining the walls. They say it felt less like a pop-up and more like stepping into another world. It's amazing that we can bring, like, Netflix came in here and give us this opportunity to do this Peaky Blinders set, and we see like a lot of regulars come through this weekend, a lot of new faces, and everyone looks so happy and cheerful to join us in this experience. World number 1 Carlos Alcaraz tanggal na sa Miami Open. At tracklist ng bagong album ng SB19 inilabas na. Susunod yan sa agenda.
Dalawa ang patay matapos bumangga ang isang Air Canada Express plane sa isang fire truck habang naglalanding ito sa LaGuardia Airport sa New York. 76 ang sakay sa eroplano. Nasawi ang pilot at co-pilot nito. Sugatan naman ang dalawang sakay ng truck. Sinara muna ang airport dahil sa insidente. Nag-iimbestiga na ang National Transportation Safety Board. Nasamsam ng Bureau of Customs ang higit 1 billion pesos na halaga ng illegal na vape product sa Navotas. Nagbabala rin ang ahensya sa isang vlogger na nag-i-endorso pa umano ng produkto. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve. Mahigit 1 bilyong pisong halaga ng illegal vape products ang nakumpiska ng Bureau of Customs sa isang warehouse sa Navotas nitong weekend. Samut-saring brands daw ito na napag-alamang suspendido ng Department of Trade and Industry dahil sa umano'y kabiguang sumunod sa packaging requirements. Ito raw ang pinakamalaking operasyon ng BOC laban sa illegal vapes sa nakalipas na higit 2 taon. Sa datos ng ahensya mula 2024 hanggang katapusan ng February 2026, nasa 1.6 billion pesos na halaga ng illegal vape products ang kanilang nasamsam sa loob ng 100 operasyon. Pero itong sa warehouse sa Navotas lamang ay naglalaro raw sa 1 to 1.4 billion pesos ang market value. Tinatayang nasa 466 million pesos daw ang nalugi ng pamahalaan dahil dito. Tukoy na ng BOC ang mga may-ari ng warehouse at bibigyan daw ito ng sapat na panahon para magpaliwanag. Partikular ding tinawag ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang atensyon ng isa umanong sikat na vlogger. Meron pang plaque yung famous vlogger na kung kami sa kanya, yung nag-endorse nito, makipag-ugnayan na siya sa BOC upang maipaliwanag niya yung kanyang side kung bakit niya ito ay ine-endorso at itinitinda ng todo. Nagpapatuloy din ang investigasyon ng BOC sa kaso. Sa inisyal na ulat, dumaan daw sa airport ang mga kargamento. Hindi naman niya makakapasok ng walang kasabwat yan. Ano? Ibig sabihin, may sindikato yan. At kung sakaling meron naman kasabwat sa bahagi po ng pamahalaan, kahit sa BOC, malalaman natin yan at pananagutin natin yan. Posibleng maharap sa patong-patong na mga kaso ang mapapatunayang nanamantala at iligal na nagpuslit ng kontrabando. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, Benison Estareha ng Pag-asa. Benison? Uri na ngayong Lunes kasabay ng selebrasyon ng World Meteorological Day ay idiniklara na nga ng Pag-asa ang pagtatapos ng amihan season or cold and dry season at ang pagsisimula po ng tag-init o warm and dry season. Ayon sa ahensya, mas iinit pa sa bansa hanggang sa buwan ng Mayo at mas tataas pa yung heat index o yung nararamdamang init po ng ating katawan. Gayunpaman, hindi pa rin natin inaalis yung possibility ng mga low pressure area or bagyo at mga biglaang ulan at thunderstorms. Payo po ng Pag-asa, ugaliin ang pag-inom ng tubig at magbaon ng payong o sombrero kung lalabas ng tanghali para iwas heat stroke. Sa rainfall forecast ng DOST Pag-asa bukas, March 24, araw po ng Martes, sa Luzon, meron pa rin pong daraang may hina hanggang katamtamang ulan. Dito sa may Camarines Sur, Catanduanes, Albay at Sorsogon, yan po ay dahil pa rin sa easterlies o yung mainit na hangin galing po sa may Pacific Ocean. Meron din namang mararanasan ng mga pulupulong may hinang pag-ulan at some point sa natitirang bahagi ng Kabikulan sa may Camarines Norte, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon at Masbate. Posible po yung mga pag-ulan lalo na po sa dakong hapon magbaon ng payong. Habang sa natitirang bahagi ng Luzon, kagaya na lamang dito sa Metro Manila, mananatiling maganda at maaraw ang panahon bukas lalo na sa umaga at posible lamang ang pagkulimlim sa hapon. Sa Visayas at Mindanao, may daraang katamtaman hanggang malakas sa ulan bukas. Dito po sa may Northern Samar, Eastern Samar at Samar dahil din sa easterlies, kaya't mag-ingat sa biglaang pagbaha sa ilang lugar doon. Meron din saglit na ulan bukas dito po sa may Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Islands, Surigao del Norte, bago dito po sa hilagang bahagi ng Negros Island, Northern Cebu, Aklan at Capiz, kaya't magbaon din ng payong. Habang sa Palawan, rest of Visayas at rest of Mindanao, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan, umaga hanggang tanghali, at merong maliit na chance ng mga thunderstorms, usually mga 1 or 2 hours lamang, pagsapit po yan ng hapon.
Mula Miyerkules hanggang Biyernes, mananaig pa rin ang easterlies o yung hanging silanganin kaya't malaking bahagi pa rin ng bansa ang makakaranas ng fair weather conditions ngunit mainit na panahon. Sa Metro Manila at mga kalapit na lugar, hanggang 32 degrees po ang actual na init sa tanghali, habang posible naman hanggang 34 degrees Celsius ang init dito sa may Davao City at ilang pang syudad sa Mindanao. Iba pa ito dun sa heat index na tinatawag o yung mas mataas ng 2 to 6 degrees Celsius o yung mararamdamang init po ng ating katawan. Hanggang Biyernes, pinakamataas ang chance ng mga ulan at thunderstorms dito po sa may Mimaropa, Bicol Region, down to Visayas at Mindanao. At yan muna ang napapanahong balita ngayong Lunes. Ako inyong ka-weather, Benison Estareja, para sa Billionaire News Channel. Ticket to quarterfinals ang nakataya sa laban ni Pinay tennis ace Alex Ayala sa round of 16 ng Miami Open. Sino ba ang sunod niyang makakalaban? Alamin sa agenda report ni Sheila Salaysay. Isang matinding pagsubok ang sasalubong kay Alex Ayala sa round of 16 ng Miami Open. Makakaharap niya ang world number 14 na si Karolina Muchova, kung saan nakataya ang isang mahalagang pwesto sa quarterfinals. Bit-bit ni Ayala ang isang hamon na matagal na niyang hinaharap. Wala pa siyang naitatalang panalo sa 11 laban kontra sa mga Czech players sa WTA Tour. Kabilang sa kanyang mga nakalaban sila Linda Noskova at Teresa Valentova. Sa kasalukuyang torneo, nakita si Ayala na nakikipagsanay kay Nikola Vartunkova, isang batang Czech standout na may malalim na kaalaman sa estilo ng paglalaro ng kanyang mga kababayan. Isang hakbang ito para mas maintindihan ang taktika at galawan ng kanyang susunod na kalaban. Hindi rin basta-basta ang haharapin niyang si Muchova. Bukod sa 2 WTA titles, naging runner-up si Muchova sa French Open noong 2023 matapos talunin si Aryna Sabalenka sa semifinals. Sa kabila ng mabigat na hamon, may magandang track record si Ayala sa Miami. Sa 2 beses niyang pagsabak sa torneo, nakapagtala na siya ng 7 panalo. Gaganapin ang laban sa Hard Rock Stadium alas 11 mamayang gabi oras sa Maynila. Para kay Ayala, ang laban na ito ay hindi lamang tungkol sa pag-abot sa susunod na round, kundi isang pagkakataon para tuluyang baguhin ang kanyang record laban sa mga Czech players at patunayan ang kanyang kakayahan sa international stage. Para sa agenda, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel. Samantala, tanggal na sa Miami Open si world number 1 Carlos Alcaraz. Pinataob siya ni American Sebastian Corda 6-3, 5-7, 6-4 sa third round ng torneo. Ito na so far ang biggest career win ni Corda na ranked 32nd in the world. Aminado si Alcaraz na naging mahirap ang kanilang laban pero mai-inspire daw siya to step up his game. I think it was it was incredible today. I played such a great game. A lot of tight moments that I just didn't make the most of it, and I think he was better on that points, on that moments, and it was that. I would say that was the key of the match. So just congrats to him, and I think he deserved it. Ngayong wala na siya sa Miami Open, nakapaghahanda naman si Alcaraz para sa clay court season na magsisimula sa Monte Carlo Masters sa susunod na buwan. Nirelease na ng SB19 ang tracklist of their upcoming album, Wakas at Simula. The P-Pop Kings are releasing 6 new tracks, including Visa and Memories. Nariyan din ang Toy Friend na collab nila with J-pop group Be First and Emoji with Queen of C-pop Jolin. I-release ang album on March 27, while SB19 will wrap up their trilogy of eras with the Wakas at Simula finale concert sa April 18. Shares of K-pop agency HYBE fall after a weaker than expected turnout sa comeback concert ng BTS. Shares fell 14.5% nitong Monday, their lowest since December 16, 2025. Some 40,000 fans showed up sa concert last Saturday, far smaller sa expected 260,000. The hour-long show was held sa Gwanghwa Moon Square in Seoul, and this was the group's first in more than 3 years. Next month, BTS is going on a global tour billed as the biggest in K-pop history.
Filipino celebrities have also hopped in sa What Were You Like in the 90s trend. They include Ann Curtis, who posted some of her throwback acting scenes sa ilang projects. She wishes daw na she had high-res copies of her filmography noong 90s. Kabilang din sa may mga entry, sina Richard Gomez, Cheska Kramer, and Troy Montero. In the past few weeks, various netizens, including international celebrities, have been jumping on the viral trend set to the song Iris by Goo Goo Dolls. And that's it from my end. I'm Janina Vela. Back to you, Karina, Pinky, and Willard. Galing naman ni Janina. Oo, walang bakit. Si Janina Vela. Ha? Janina Vela. Your name is Janina Vela? Ay? And it's her first time on TV, she said. In interview It's her ko siya. first time on TV. Siguro ganyan ka din kagaling nung first time mo sa TV. Ako Girl, kasi talagang nakalimutan no ko way. ang sarili kong pangalan. Nung weather girl ako. Wala naman Minsan. nagkaiba hanggang ngayon. Ikaw naman. Same lang. Same lang. Balik childhood. Second childhood na po kasi ako. Okay. Teka muna. Kayo talaga, ako na naman napagdiskitahan. Congratulations, Janina Vela. Welcome to Okay, BNC. alam mo Welcome to BNC. Yes. Hindi, yung pinagtatawanan nyo kanina na tulay sa Pangasinan. Hindi ko pinagtatawanan. Ikinagalit ko yun. Ganun ba? Ikaw? Parang Sana ginawa sanang tourist spot, no? Kung hindi ayaw nilang gawin, makakumita pa tayo doon. Alam mo, magandang game yun. Oo. Pabilisan ng tawid. Hindi buwis Pabilisan buhay ng yun tawid. Hindi buwis buhay yun. I'm sorry, hindi ako natatawa sa ganun kasi we do not deserve anything of that sort. Like here, that. no. No, especially if the budget had been allocated. Hindi ba? Hindi, ako naman, huwag naman ako i-judge. Hindi. Lalagyan ko lang Alam mo naman ako pikon. Alam mo naman ako madali magalit. Lalagyan ko ng sapin sa ilalim para kung sino malaglag. Mabuti nga masira na yan para mapilitan na silang gawin. Diyos ko, mukha namang sira-sira na. I mean, ang akin lang, kailangan bang daanan yung ganun? Hindi dapat, we do not deserve anything like that, really. I've done coverages Come like on. that in I'm in sure many you've parts. seen a lot. Yeah, in many parts. Ganyan talaga. Talagang, parang medyo buwis buhay dahil feeling mo talaga malalaglag ka. And why? Why? Lalo na kung pinaglaanan ng pondo. So at least, alam natin ngayon na si Secretary Vince Dizon, tuloy-tuloy yung pag-i-inspect. O kaya, Corina, Willard, kung wala pang pondo, hanapin nyo yung mga ganong klaseng hanging bridge. Yes. At lagyan nyo ng pera, lagyan nyo ng pondo, dahil hindi dapat ganon ang pagtawid ng mga kababayan natin. Ako lang, nagagalit ako dahil yung kalsada natin hindi pantay-pantay paano pa yung mga ganon? Ano yun compare dun sa EDSA na puro lubak? Correct. Kaya importante na hindi talaga tayo bumibitaw, no, sa pagbabantay ng mga infra projects na yan. Kung hindi, walang nakapansin. Hindi natin alam na may ganyan pala. Dapat ipangalan nila dyan ang tawiran sa kabilang buhay. Huwag kayo masyadong serious. Ginagawa na nila ng paraan. Bilisan nila. Lumabas kasi sa bilyonaryo. madami matakot pa kayo. yan. Madami Ako, pa sigurado. yan. Di ba yung mga bata? Yung mga documentary na yung mga bata, tumatawid sa tulay, sa mga dumadaan sa mga ilog para lang makapunta sa kanilang mga eskwelahan. Gagawin ang lahat para lang makapag-aral. Tapos kayo. Huwag niyong Nakaw kayo gagalitin na si nakaw. Pinky. Galing lang yan sa bakasyon. Galit na agad Galit na ka agad. Masaya pa naman ako ngayon. Galit ba ako? Ganyan ka pala pag galing bakasyon. Galit na galit ka. Kami ni Corina galit. Kasi si Pinky nakapagbakasyon. Wag. I miss you. I miss you too. I miss you. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. Ako naman si Willard Seng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.